Kung hindi mo pa napapanood ang Physical 100 Season 2, skip mo muna yung video na to, panoorin mo muna yun, balikan na lang ulit dito. You have been warned. Spoilers to. Madami. 5, 4, 3, 2, 1. Kasalanan mo to, ha? Anyways, Physical 100 Season 2, yung mga contestants niya, grabe. Talagang macho kung macho. Iba. Yung contestants ng Season 1 parang barbecue stick kumpara sa mga contestants sa Season 2. Talagang mamaw, macho. Talagang nakakainggit yung mga katawan nila. Yung sa dreams ko lang ma-imagine yung ganong mga katawan. Anyways, Physical 100 Season 2, typical first episode, grande talaga. Yung treadmill na pagkadami-dami tapos matira-matibay. Isang tingin lang yung tipong sigurado talo talaga ako. Wala talagang pag-asa, ha? Tapos nandun yung fireman from the season 1 na eliminate kaagad. Comeback siya ngayon, medyo malakas siya. So, yun. Basically, yun yung buong episode 1 to episode 4. Nothing much to say. Mas interested ako sa episode 5 to 7. So, ayan na nga, episode 5. Di marami na natalo from episode 1 to episode 4. Yung revival match, yung hahag nila yung pillar, marami silang pillars, ihahag nila. As expected, yung mga malalakas talaga nandun. Wala kang magagawa doon, yun yung mga malalakas. Di, ayun na nga, after nun, parang merong 5 pillar ata na ihahag. Tapos doon, nakapasok doon yung mga talaga malalakas. As expected, doon si Thanos. Tapos nandun yung malaking wrestler, si Jang Jun-hyuk. Tapos yung gold medalist na wrestler, si Ji-hyun. Pag-usapan din natin to. Tapos the rest. Ngayon, syempre, nung may nanalo na, syempre, 5 sila, split kung paano mangyayari, di ba? Syempre, titingnan mo yung gold medalist pagka-late na tao. Mukhang yari itong tao na to. Di mo alam paano magsusurvive. Kasi lalaki, di ba? Mas, pag ginanon ka, ano gagawin mo? Patay ka talaga. So, ayun na nga, umabot na tayo dun sa parte na i-hug nila yung dalawang pillar yung natitira, mag-hug sila. So, nag-split sila. Yung isang side, 3 tao, yung isang side, 2 tao. Yung malaking wrestler, tawagin natin si Jun-hyuk, tawagin natin big wrestler. Di lumabas nga, kalaban niya isang tao. Medyo lugi yung labanan kasi talagang tulakan lang talaga. Talagang pure strength lang siya, tulak mo lang. Brute force, kumbaga. Tapos sa kabilang side naman, yun na yung naglalaban sila, yung tatlo sila naghihilaan doon. Si Thanos, ang laki. Ginano ni Thanos si Kim Min-soo, Thanos. Hinag niya ng ganun yung tore. Talagang 2 tao tutulak para lang talunin siya. Yung dalawa doon, isa doon, hindi ko kilala, kalimutan ko na. Tapos si Ji-hyun, Jung Ji-hyun, tawag natin gold medalist. Si gold medalist, singit-singit siya. Tapos bandang dulo, nung hinawakan niya na yung kamay, tapos napasok yung sarili niya, nakakita siya ng opening. Boom! Talon siya kaagad, tapos bigla siya yung panalo dun sa ending nung pillar. I mean, very surprising, Siyempre, gulat ako, pero parang, wow, ang galing ng tao na to, Pero siyempre, pag after nun, ang question is, paano ka magsusurvive dun sa pillar? Kasi ang kalaban mo, laki-laki. Wrestler din. Ikaw, gold medalist ka nga, wrestler ka, pero mas maliit ka. So, syempre, mass, di ba? Yung mass ng kalaban mo, tsaka ikaw, paano mo tatalunin? So, yun na nga, nagsugod sila dun sa dalawa. Si gold medalist, di una siya nakahawak. Tapos hinila siya nung big wrestler. So, I mean, ito yung laban parte na hindi ko alam paano nangyari, no? Big wrestler, sure ball na tatalunin niya si small wrestler. Kasi gagawin na niya, bubuhati lang niya. Tapos hagis niya na lang sa dulo. After niya ihagis, tsaka na lang niya ihag ulit yung pillar. Di tapos na, di ba? Gandang game plan. Siguro yun yung plano niya. Kaya nung iti-take down niya, kaso gold medalist, sanay din siya sa takedown. So, tinake down niya ngayon yung malaki. Pag takedown niya, hindi niya na pinagalaw. Tapos hanggang doon sa last 30 seconds, tumalon siya, hinawakan niya yung hug. Last 10 seconds yata, sinag niya yung pillar.
Ayun na, tapos na, panalo na. Sabi ko, pucha, hindi ko maisip yun at any point in time. Tapos, after nun, gumawa na sila ng pumili na siya ng 4 na team niya. Grabe, Avengers. Tinatawag nila Avengers. Kasi para naman, mamaw talaga lahat. Talagang cream of the crop. Hindi mo alam paano tatalunin. So, yung next quest, yung mine, yung ilalagay nila yung sandbag doon sa cart, tapos tutulak nila. Yun, yung Group 1 Team Avengers, landslide yun. Brute force talaga. Hindi mo talaga matalo kasi measured yung buong challenge to individual strength. Kasi kailangan mo itulak yung buong ganun eh. So, ang laking advantage mo kung kaya mo itulak yung in one go yung buong cart na maraming dala. Kasi bakit? Mas hindi mo na siya kailangan ihagis palabas. So iniisip ko, gagana ba kung kunyari mag 2 trips ka, 3 trips ka? Siguro kung mahina ka, yun ang gagawin mo. Pero kung malakas ka, talagang one go lang, talagang tipid ka sa strength. Kinda. I think more on burst strength yung question doon. Tapos merong isang parte doon, yung solo, yung tinatravel nila yung cart na sobrang dami. Yung kabilang team mo, sobrang mamaw, nilagay lang niya lahat doon. Solo, tapos tinulak lang niya. Ayun na. Tapos na. One go. Talagang, basta landslide, sobrang landslide. Tapos next, yung hanging sandbag challenge. Flying weight ata tawag doon. Ayun ko. Yun, nawala ako. Yung si Yami, yung cosplayer. Jet Li, Liu Kang, bicycle kick. Pucha! Ay ko, tawa talaga ako. Iba, nakakatawa. Nakakatawa siya, sobra for funny, for a moment. Tapos, surprisingly, natalo si Team Avengers doon. I'm quite surprised doon sa parte na yun. Pero yun, landslide pa rin kahit anong mangyari. Next, Group 2. Mas interesting yung Group 2, yung challenge niya kasi mas kind of evenly match silang tatlo. Yung Team 1 muna, si Fireman. Si Fireman, yung group match nung sa Flying Sandbag, mabagal siya eh. Kasi sinisipa daw niya kaagad nung maaga. Pero pagdating niya sa solo, talagang bigla siyang lumakas. Talagang iba na yung technique niya. So, ang bilis niya mag-adapt. Tapos yung Team 2 tsaka Team 3 na natira, nag-aagawa na sila kasi evenly ba siya, sabay nila natulak yung flying sandbag sa dulo, tapos sabay silang umakyat doon sa monkey bars. Di ganun sila, tapos nahulog si Group 2, si Team 2. Tapos nagse-celebrate na si Team 3, panalo sila, tapos biglang putang inang ending yan, pinakita nila, nahulog yung Team 3, tapos biglang itsura nila, tapos stop. Apucha, sobrang galing kung sino may nagsusulat yung writer, sobrang ang ganda ng pagka-cliffhanger niya. So excited na ako mapanood yung last few episodes. Predictions kung anong mangyayari, hula ko. Very strong contender definitely si Thanos kasi medyo all-rounder siya. Yung gold medalist, hindi ko alam paano siya mananalo. Nag-root for ako sa kanya. Kasi kapo kami maliit. Although baka masutangkad sa akin yun. Pero kasi kung titingnan mo yung challenges as tulad nung season 1, yung next na challenges is yung mga hila-hila, medyo kailangan mo ng burst strength, konting strategy, tapos matinding cardio, tapos basta hindi pwedeng pure strength ka, kailangan yung pure strength mo, kaya mo itagal. Tapos kailangan meron ka din burst strength. So, tapos may cardio ka pa sa dulo, uubusin ka. Parang yung ginawa nila last time, yung hila-hila nung tali, tsaka yung shuttle, yung pang badminton, yung nag-pick up sila ng dinadala sa kabilang side. So, endurance din yun eh. So, ewan ko pa paano yun. Si Fireman, medyo interesting kasi mabilis siya mag-adapt. Artista, okay din. Yung Andre, feeling ko malakas din yun eh. Although, paano siya mag-react dun sa shuttlecock challenge, kung sa yung parang ganun nila. Although, kasi siya, rugby player, so baka malakas din talaga. Anyway, maraming pwedeng manalo. Hindi siya predictable na, ito yung manalo. Hindi siya ganun. Parang ang daming pwedeng manalo. Ang tanong is, paano sila mananalo? I think yun yung mas importanteng question. So, ayun. Anyway, kung nagustuhan nyo yung video na to, like, share, subscribe, follow.
i-discuss natin yung iba pang mga shows, yung next nito. Anyways, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye.